na galing dun sa Egypt ay nakapasok dun sa Promised Land. Only 2 of them. Kasi mabigat na ito mga kapatid. Sa totoo lang mga kapatid, napakabigat na ito. But we know, hindi naman parang nagsalita lang ang prophet nung kung ano yung nandun sa kanyang isip bilang tao. 'Di ba? Kundi talagang yan ay kapahayagan mismo ng Diyos na ibinigay sa kanya. Kaya mabigat mga kapatid, akala ng karamihan, pupunta tayo sa church and you must do something na ma-please mo ang Panginoon. Ganun lang. Kaya napakaraming naset na mga programs, amen, sa mga churches na you have to do it. Ay, hindi lang basta you have to do it, you have to do your best. Pero hindi pala ganun, mga kapatid. I remember a quote. Last natin to before we have the break. Yung madalas na binabasa natin, doon sila nag-i-stumble doon sa talagang identification ng bride. Very simple mga kapatid. Kailangan ang papakasalan ni Kristo pareho niya. Diba? Lagi nga ine-example sa atin ni Brother Joe. Hindi naman po pwedeng umuwi siya sa kanila, tapos akag-akag niya yung unggoy at sasabihin sa tatay niya, tay, mag-aasawa na ako. Sinong mapapangasawa mo? Ito oh. Hindi tatanggapin ng tatay niya yun, o pamilya niya. Diba? Kailangan kapareho niya. Diba mga badit? So, basahin ko lang ito. They think just because I belong to church, that's all is necessary. Oh, yun yung mahalaga. Pero lagi nating sinasabi dito, hindi po membership. Kailangan ma-identify natin yung ating connection o relationship sa ating Panginoon. Di ba? Hindi membership. Hindi kami member. Bahagi ka niya to begin with. They think just because I belong to church, that's all is necessary. Yung traditional na merong kang home church, traditional na merong kang pastor. Alam nyo mga kapatid, kahit nasaan kayo, kung ma-recognize ninyo kung sino kayo, it's enough. Pero of course, kung merong church somewhere malapit sa inyo, you can go, do it. Kasi napakasaya nandito sa church kasi ang dinadaloy ay kung ano yung hinahanap ng puso mo, di ba? Mahirap naman pumunta ka sa lugar na against naman dun sa nasa puso mo, ba't nagsayang ka pa ng oras? Tama mga batid? Oh brother, that means no more to God than to be a mason or anything else. Any other lads. Di ba? Parang ganun lang, walang pagkakaiba. Parang mason, 'di ba? Mahirap nga maging member sa mason kasi you have to have enough money to join, 'di ba? To belong to church, that don't mean nothing to God. You've got to be sons and daughters of God. Ano 'yon? Alam nyo, ini-small nila yung sons and daughters of God eh. Kasi hindi nila alam ang ibig sabihin ng sons and daughters of God. Tama? Kaya nung sumigaw si Pedro at sabihin niya, ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay, sabi nung mga matatalino, tignan nyo si Kristo, anak lang. Di ba? Hindi nila naintindihan, naunawaan, pag sa spiritual na anak, mga kapatid, ang ibig sabihin, ikaw yung manifestation ng Diyos na hindi nakikita. Ibig sabihin, ang Diyos ay muling nasa laman. Di ba? Yun ang ibig sabihin. Kasi kung natural natin, sinong nanay? Di ba? Oh. Sabi niya, you've got to be sons and daughters of God. You've got to be born of God. And God is the Word.
When I become part of my Father, I become all my Father. When you become part of God, you become God in full. Hindi nga maliit eh. God in full. Because why? You are part of Him. Di ba? Parang kay Adam nga, na Adam siya, pero may part siya na woman, which was Eve. Ganon din si Christ. Tama mga batid? When you become part of God, you become God in full. Alangan na part lang. Di ba? His whole word, you believe all of it. Kaya wala tayong nire-reject. Ngayon, kung nasa iyo yan, sangkot pa. Di ba mga kapatid? Sabi niya, ano ba yung ating identity kung tayo ay part niya, tayo ay kagaya niya, ano yung record natin? Amen. Sabi niya mga kapatid, sa Christ is the mystery of God revealed, kasi yan yung na-reveal yung identity ng bride. So sabi niya, they are husband and wife. Sino? Si Christ at ang kanyang nobya. They are flesh of His flesh, word of His word, life of His life, spirit of His spirit. See? Amen. How do you know it? Bears the same record. Di ba mga kapatid? Kaya sabi ng prophet, before there was even a beginning, I was there. Before He laid the foundation of this earth, I was there. I was with Abraham. I was with Moses. Di ba? When he was here, sabi ng prophet, amen, I walked with him. I died with him. Di ba mga kapatid? And I am risen with him. Amen. So, kung ano yung record niya, yun ang record mo. Kung ano yung pinagdaanan niya, pinagdaanan mo. Kung siya ay hated of this world, you are also hated with this world. Bakit? Sabi ni John, kung ano yung kung hindi siya nakilala ng mundo, hindi ka rin kilala ng mundo. Tama mga kapatid? Kasi kung kilala kayo, mga kapatid, bibigyan kayo ng tinatawag na recognition. Bears the same record, same fruit. What is the fruit? Teaching. Same word. Manifest Christ. Kasi yun ang na-form sa atin. Manifest Christ. Same life. Parehong buhay. Same God. Same Spirit. Same Word. Same book. Amen. Same signs. Things that I do, shall you also. Tama mga kapatid? Kasi nga, ang bride ay siya din na nahayag in this day. Kaya pareho. Tama mga kapatid? We're so blessed to be identified with that bride kasi yun na yung amen, tree of life in this day. That is now, again, very strong statement. Di ba? Oh. Paano nangyari ang bride? Di ba si Christ lang ang bride tree? O ang tree of life? Amen. Tingnan natin before we close.
Siya din yung tree of life. Okay? Sabi ng prophet. Very strong. Di ba? Amen. Hindi pwedeng i-deny if you are part of Him. Kundi ito yung magbibigay sa iyo ng hindi para mapuri, kundi mag-enjoy o mag-rejoice. Kasi again, ang tree of life ay nandito ngayon, lumalakad. Okay? Sabi niya dito, mga kapatid, basahin ko lang. Sabi niya, sino ba yung bride tree in this day na na-express, na naglalakad, amen, sa kanyang dalawang paa. Hindi ko na ano yung quote. Ito. Sabi niya, now through that, dito muna. Now when He come on earth, sino yon? Si Christ, yung bridegroom. When He come on earth, He was the tree of life. Do you believe that? When He come on earth, He was the tree of life. Do you believe that? Sabi niya, of course we believe it. And Rome, what did they do? Sabi niya. Yan, maganda makita natin yon. When He come on earth, He was the tree of life. Alam niya. When He come on earth, He was the tree of life. Ayan. Do you believe that? And Rome, what did they do? He had to be chopped down, and He was put on tree of disgrace. Cursed is he that hung on a tree, become a curse for the human being. And now through that, He brings forth a bride tree, which will be the tree of life. Tama mga kapatid? What is the tree of life? The source of life. Amen. Because we bears the same record, everything. Which will be the tree of life restored back to Him as husband and wife in the Garden of Eden. By the same word and the same God made manifest in husband and wife, the same bride tree back again. Amen. Tama mga kapatid? Amen. So ang nilikhang tao ay lalaki at babae. Sino yung naglikha? It's God Himself. And when God Himself bumaba doon sa Garden of Eden to fellowship with that creation, amen, of course mag-isa lang siya. And that's the great mystery being unfolded kasi pagdating dito sa ating time, kailangan din niyang i-express yung part niya. Kaya nga sabi ng prophet, amen, Eden has begun. And the next will going back to Eden. Pero nagsimula na yung Eden because why? Yung Adam and Eve has been restored back. And that's the tree of life in this day. Kaya salamat sa Panginoon. Grabe yung mga scripture, grabe yung mga quotation ng prophet. At tama pag yan ay ating sinasabi, yan ay ating sinishare, ang tingin na ngayon nila sa atin ay mayabang. But hindi po kayabangan pag sinasabi natin ang katotohanan. Amen. Kaya salamat sa Panginoon. Any moment from now, anytime, tayo na ay uuwi doon sa ating tunay na tahanan. Beyond the curtain of time,
Yun ang nagbibigay sa atin ng inspiration every time. One day I'm thinking of your word, on what the prophet has been told. Just beyond this road, there is a better world, where I can live with you, my Lord. As I began to understand, thank you, Lord, the great redemption and your plan, I look beyond and saw a better land, where you will hold my hand as we stand. King and Queen, that's who we are, in a land that's not so far, beyond the curtain of time. Our joys will be beyond sublime. We will bid the world goodbye. No more sickness, no more cry. There will never more die. No tears will ever dim our eyes. Thank you, Lord. Then we shall see him face to face. Thank you, Lord. While we're enjoying all His grace, for beyond this race, there is a better place, where all the wrongs will cease, all will be peace. King and Queen, that's who we are, in a land that's not so far, beyond the curtain of time. Our joys will be beyond sublime. We will bid the world goodbye. No more sickness, no more cry. There will never more die. No tears will ever dim our eyes. King and Queen, that's who we are, in a land that's not so far, beyond the curtain of time. Our joys will be beyond sublime. We will bid the world goodbye. No more sickness, no more cry. There will never more die. No tears will ever dim our eyes. No tears will ever dim our eyes. Glory. Hallelujah. Tayo ay manalangin. Dakila naming Diyos, kami ay lubos na nagpapasalamat, Panginoon, sa patuloy, Lord, na pagdidiin mo sa aming tunay na pagkakilanlan. Tunay nga na napakabigat na isipin, napakibigat, Panginoon, na unawain
napakabigat na tanggapin. Ngunit salamat, Lord, na ikaw din ang nagbibigay ng unawa. Ikaw din, Lord, ang nagbibigay ng pagkaalam sa katotohanan na ito. And we are so blessed to be part of this bride being expressed in this day, na ito ay bahagin mo rin, kaya hindi mabigat para sa amin na sambitin, hindi mabigat para sa amin naliripin, unawain ang mga bagay na ito. Bagkus, Lord, ito ang nagbibigay sa amin ng tunay na kagalakan sa aming mga puso. Ito ang nagbibigay sa amin ng kapanatagan. Ito ang nagbibigay sa amin, Panginoon, ng katiyakan sa aming paglilingkod, na sa kabila, Panginoon, ng aming pagpunta rito, ang iba ay galing pa sa malalayo, na hindi inisip, inaalintana ang pagod, yung resources just to be here, Lord. Ngunit it worth, Panginoon, sapagkat alam namin ang aming ginagawa ay higit pa sa mga bagay, Panginoon, na iyong idadaloy pa sa amin. Maraming salamat. At kung merong mga kahilingan ng mga kapatiran sa pagkakataon na ito, I pray, Lord, na ikaw din ang tumugon. Ganon din sa mga kapatid namin na nasa live streaming. Kung meron silang petition, gusto nila, Lord, na masundan din, masubaybayan ang iyong pagpapahayag. Dalangin ko, Lord, na ikaw ang gumawa ng way upang kanila din ito, Panginoon, na marinig, sapagkat ang kapahayagan, ang pananampalataya ay dumarating sa pakikinig at pakikinig sa iyong mga salita. Maraming salamat, Panginoon. Looking forward sa mga naka-schedule na mga gawain. I pray, Panginoon, na ikaw ang malaya na kumilos. Ikaw pa ang patuloy na magdagdag ng kagalakan sa mga kapatiran. Lalo't talastas na namin, Panginoon, na hindi na magtatagal, kami na ay lilisan at iwanan na itong magulo at masalimot na mundo na ito, Panginoon. Maraming salamat, Lord, sa aming pansamantala, Lord, na break. I pray, Lord, na ingatan mo ang bawat isa. Sa mga uuwi ay ikaw, Panginoon, ang gumabay. Ganon din sa mga kapatid naming mananatili, at ang kung meron pang darating mamayang hapon, ikaw, Panginoon, ang magpuno parati ng kagalakan sa aming mga puso. I-bless mo din ang mga kamay na ginamit mo sa pagkakaloob. Ibalik ng higit pa, Panginoon. Ganon din sa food na aming papartake. I pray, cleanse mo din, Panginoon, magsilbing kalakasan sa bawat isa. At patuloy kami, Lord, na mag-enjoy sa patuloy na pagdadaloy mo ng iyong pagpapala. Maraming salamat. We give you back all the glory and thanksgiving in your mighty name, in the name of the Lord Jesus Christ. This is our prayer. Amen, amen, amen.